Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay laging may mga bagong balita na maaari pong makaapekto sa ating investments. Isa sa mainit na usapin ngayon ay ang posibilidad ng isang XRP Exchange Traded Fund or XRP ETF. Kamakailan lamang ay kinumpirma po ng Bitwise Chief Investment Officer or CIO na si Ginoong Matt Hougan na may napakalaking demand para sa ganitong klase ng investment product. Pero ano nga ba ang XRP ETF at bakit po ito mahalaga sa mga crypto investors, lalong-lalo na para sa atin na mga traders at investors na interesado po kay XRP? Kaya ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, bakit nga ba may malaking demand para sa isang XRP ETF? Sa isa pong panayam sa CNBC ay tinanong si Ginoong Hougan tungkol sa demand para sa isang XRP ETF. Ayon sa kanya, dalawang pangunahing dahilan kung bakit maraming investors ang interesado dito. Una, si XRP ay may matibay at dedicated na community. Sa loob ng maraming taon, nanatili itong isa sa mga pinakasikat na cryptocurrencies sa buong mundo. Hindi lang ito basta-basta nawawala sa eksena dahil marami ang naniniwala sa long-term potential nito. Pangalawa, malaki po ang daily at saka monthly trading volume na XRP. Ayon po sa CoinMarketCap, nakapagtala itong sa XRP ng mahigit $3.74 billion na trading volume sa isang araw at $33 billion sa nakalipas na linggo. Sa isang buwan, lumalampas pa ito sa $162 billion. Ibig sabihin, maraming tao ang active na bumibili at nagbebenta ng XRP na siyang nagpapakita ng mataas na interes at liquidity sa market. Dahil dito ay sinabi ni Ginoong Hougan na maraming investors ang gustong magkaroon ng isang regulated at madaling paraan para mag-invest kay XRP. Isa sa pinakamadaling paraan para magawa ito ay ang pagkakaroon po ng isang XRP ETF, isang investment product na madaling i-access sa stock market katulad po ng Bitcoin at Ethereum ETF. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng SEC tungkol sa XRP ETF? Isa pang dahilan kung bakit lumalakas ang loob ng mga investors sa posibilidad ng isang XRP ETF ay ang pagbabago po ng regulasyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Ayon po kay Ginoong Hougan, mas bukas na ngayon ang SEC sa pagtalakay ng mga bagong crypto assets kumpara sa mga nakaraang taon. Noon, masyadong mahigpit ang regulasyon pagdating sa staking at iba pang crypto-related products. Ngunit ngayon, tila mas maluwag na ang kanilang pananaw, kaya't may posibilidad na maaprubahan hindi lang ang XRP ETF kundi pati na rin ang iba pang crypto-focused investment products tulad po ng Solana ETF. Sa katunayan ay 6 na po ang XRP ETF applications ang naitala kay SEC. Kabilang po ang mga filings mula sa Bitwise, Grayscale at saka Wisdom3. Lalo pang naging kapanapanabik ang sitwasyon nang ipasok ng SEC ang Grayscale XRP ETF sa Federal Register na nangangahulugang may official review period na ito at maaring tumagal ng hanggang 8 buwan. Kailan naman maaring lumabas ang isang XRP ETF? Ayon po kay Ginoong Hougan, mataas ang posibilidad na magkaroon ng isang index-based ETF bago matapos ang taong 2025. Sinabi rin niya na ito ang magiging killer app o isang game changer sa crypto investment landscape. Ang ganitong klase ng ETF ay magbibigay daan para sa mga investors na magkaroon ng diversified exposure sa iba't ibang cryptocurrencies nang hindi kinakailangang bumili ng bawat isa ng hiwalay. Sa madaling sabi, kung maaaprubahan ang isang XRP ETF, magiging mas madali at mas accessible ang pag-invest kay XRP lalo na para sa mga traditional investors na sanay na sa stock market. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP? Una, ay hindi na po kailangang dumaan sa mga crypto exchanges na maaring may mataas na fees at security risk.
Ang isang XRP ETF ay maaring bilhin at ibenta sa mga regulated stock markets na nagbibigay ng mas ligtas at mas transparent na paraan ng pag-i-invest. Pangalawa, kapag naaprubahan ang isang XRP ETF, inaasahang mas maraming malalaking kumpanya at hedge funds ang maglalagay ng pera kay XRP. Ito ay maaari pong magdulot ng pagtaas ng presyo at mas mataas na market stability. Pangatlo, kapag nakita ng mga traditional investors na may regulated ETF na para kay XRP, mas marami po ang magiging bukas sa ideya ng pag-invest sa crypto. Ito ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa mga Pinoy na gustong pumasok sa crypto investment. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang posibilidad ng isang XRP ETF ay isang malaking hakbang para sa crypto industry. Ipinapakita po nito na unti-unting nagiging mainstream ang crypto investments na isang magandang senyales para sa mga long-term investors. Ngunit, hindi rin dapat kalimutan na ang crypto market ay nananatiling volatile at may kaakibat na risk. Para sa mga Pinoy crypto traders at investors, mahalaga pong manatiling updated sa mga developments tungkol sa XRP ETF. Kung ito ay maaprubahan, maaaring maging magandang oportunidad ito upang magkaroon ng mas diversified at regulated na paraan ng pag-invest kay XRP. Sa ngayon, ang pinakamahalagang gawin ay ang mag-research, magplano at maging maingat sa anumang investment decision. Hindi dahil may mataas na demand ang isang asset ay dapat nang agad-agad pumasok sa investment. Laging tandaan, invest only what you can afford to lose. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.